nanonood sa radyo natin 101.3 Udyungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa espiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga binamahal kong mga kaibigan. Binamahal po naming mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa po ay sa biyaya at sa tulong po ng ating pong Panginoon ay patuloy nawa na kayo po ay nasa maayos na kalalagayan. Sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ito po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry at kayo po ay patuloy na nakikinig sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Bago po natin batiin ang ating pong mga masugid na mga taga-subaybay, bago po natin batiin ang ating pong mga sponsor ng ating pong programang ito, ang ating pong mga kapatid ay ating pong maririnig ang ating pong theme song ngayong hapon. Ating silang sa titig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating ang pag-asa'y iparating, silang pasiglahin, mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin, upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po ay mananalangin. Mapagmahal naming Diyos, Diyos na dakila, Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng hiram na buhay
ngayong pong oras na ito, aming pong tinatagubilin po sa inyo ang aming pag-aaral at paghahasik ng inyong mga salita. Naway kami po ay inyong sasamahan. Ang karunungan nawang makalangit, inyong ipagkakaloob sa amin. Gayon din naman sa aming pong mga kaibigang mga taga-subaybay sa oras na ito. Naway ang inyong presensya ang sang sumaamin sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong mga kapatid, welcome po kayo sa ating pong programa. Welcome po kayo mga ka-YouTube, ka-Facebook, at maging karadyo natin Udyungan. Welcome po kayo. Nawa po ay saan man po kayo naroon sa naabot po ng ating pong programa. Ngayong hapong ito ay kinalulugod at nagagalak po kami na makasama po namin kayo sa loob po ng isang oras. At siyempre mga kaibigan, ang inyong pong lingkod, ang inyong pong kaibigan ay hindi po nag-iisa sa oras na ito. Kasama po natin ang ating partner, ang ating pong butihing district pastor, Pastor Ricardo Riano. Magandang hapon po mga mahal na mga kaibigan at taga-subaybay. Sa pangalan po ng ating Romblon Mission of Seventh-day Adventist Church, kayo po ay wini-welcome sa ating isang oras na namang talakayan ng isang mahalagang paksa at binabati natin ang ating mga kaibigan dito po sa tatlong bayan ng Northern Tablas District, ang Santa Maria, San Agustin at Calatrava. At yun din naman sa nasakupan din ng mga distrito ng Romblon Mission sa buong probinsya, ang Sibuyan, Romblon, Sibali, Bantoon, Simara, at dito po sa kinabuuan ng Tablas Island. Maraming salamat mga minamahal na mga kaibigan, mga kasama ko ng mga district pastors, leaders sa ating programang patuloy na sumasahing papawid sa radyo natin, 101.3 radyo natin Udyungan. Ayan, at hindi din po natin nakakalimutan mga kaibigan, mga kapatid, na ating pong batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church Adventist Leaders, Pastor Orly Fahilan. Siya po ang ating pong President, Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor John Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At sa oras na ito mga kaibigan, hindi din po natin nakakalimutan na ating pong batiin, taos-pusong ipaabot ang pasasalamat sa ating pong mga sponsor ng ating pong programang ito, dahilan sa kaila pong commitment sa Panginoon na suportahan ang programang ito, ay patuloy po tayong sumasahim papawid dito po sa ating radio ministry. Ating pong pinasasalamatan si Brother Ariel Fonte, si Pastor Ricardo Riano, Mr. and Mrs. Chisi Padre Ragao, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Falcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Willie and Sally Molena, kay ganoon din po kay Brother Rene Pamis. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating pong programa. Ganoon din po kay Ma'am Lumi de la Cruz, kay Ma'am Ruby Maestro, Sir Bernie Fidakan, Sir Voicer Fidakan, maging po sa Iglesia ng Pangulo Seventh-day Adventist Church, maging kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Salamat po mga minamahal kong mga kapatid sa inyo pong mga panalangin, sa inyo pong walang sawang pagtaguyod ng ating pong programa dito po sa radio station ng radyo natin Udyungan 101.3. Gusto ko ring batiin partner ang ating mga kaibigan na sumusuporta din. Si Ma'am Ami Magante. Kumusta po kayo dyan sa Ibayong Dagat?
Salamat din sa iyong mga suporta sa ating gawaing paglilingkod sa Ministry Evangelism Program ng ating distrito. At Sir Christopher Abilida, maraming salamat din sa iyong pagtulong sa ating distrito. At malaki pong mga pagsuporta para ang ating pong ebanghelismo ay magpatuloy. At kayo rin naman ang aking mga kaibigan po natin. Na-meet ko kanina, partner, ang aking kaibigan, matalik na kaibigan, kapartner, si Sir Jefty Pahilan. Kasama ang kanyang mga bata. Opo. Sabi kong bata, kasi mga kasama niya to sa hanap buhay. Si Dapaw, si Andre. Ayan. At ang mga dyan po sila sa area ng Luok. Opo. Kaya binabati kayo. At dito sa palibot ng Udyongan area, salamat din mahal na mga kaibigan sa inyong pagtangkilig sa ating programa. Ayan. Sa Romblon Mission din, ating mga kagabaihan dyan, Opo. si Ma'am Love, Ma'am Opo. Vance, Ma'am Janet, si Ma'am Wian, at si Sir Lowin. Opo. Salamat po ng marami at sa inyong pagsuporta din naman sa ating programa dito po sa 101.3 radyo natin Udyongan sa Ligaya ng Buhay Ministry. At sa oras na ito, mga kaibigan, ay hindi po natin, Pastor, nakakalimutan na ating pong espesyal na ipanalangin ang ating mga mahal na sponsor sa kanilang patuloy na pagtataguyod ng ating pong radio ministry. Manalangin po tayo. Pinupuri ka namin, dakilang Ama, Opo. sa iyong kabutihan, sa walang hanggang pag-ibig at pagkalinga. Yes, Lord. Kaya po, narito naman kami muli, nagpapasalamat at humihingi ng iyong tulong sa patuloy na paggabay sa inyong mahal na mga anak, ang tumataguyod, sumusuporta sa Ligaya ng Buhay Ministry dito po sa 101.3 Udyongan Radio natin, na patuloy po din silang sinusubaybayan at pinoproteksyonan, binibiyayaan sa lahat ng kanilang mga gawain sa araw-araw. Ito pong mga mahal ninyong mga anak, na hindi lang po sila, maging ang aming mga taga-subaybay din, Yes, Lord. na mayroong pagnanais na sila ay makatulong upang lalo pang lumago ang programang ito. Salamat po. At nawa ang inyong pagkilos sa presensya ng Santong Espiritu ay maramdaman at hindi po maging mabigat ang pagtulong para po sa gawain ito. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, mga mahal na mga kapatid, naliligayahan po kami na sa buong isang oras tayo po ay magkakasama-sama at naliligayahan din po kami na kami po ay inyong sasamahan sa mga bawat talata ng banal na kasulatan na kami inyo pong sasamahan na buksan po natin ang ating mga banal na aklat upang ating pong lubos na matuklasan at maunawaan at magbigay katanungan, kasagutan po sa ating mga katanungang kaisipan. Na sa oras na ito ay ating pong patuloy na tinatalakay ang paksa na tungkol sa tinatawag na susi ng kamatayan, Pastor, Opo. na sa ating patuloy na pag-aaral ay nagbibigay kaliwanagan sa ating pong mga kaisipan na talaga namang sa pamagitan ng bukas nating kaisipan ay ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng mga gintong aral mula sa ating Panginoong Hesus. At hindi po natin pwedeng mapagpasinungalingan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, mahal na mga kaibigan, tungkol po sa kalagayan ng kung paano gumagawa ang kaaway ng Diyos si Satanas ng mga pamaraan upang malinlang tayo mismo na hindi lubos na nakapagkabatid sa katotohanan sinasabi ng Biblia tungkol po sa kalagayan ng kamatayan, o kaya ang ating mahal na sa buhay ay namahinga na. Kaya po, patuloy nating tinutuklas kung anong sinasabi ng banal na kasulatan upang sa ganun, dumating man ang mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay magkaroon ng ganitong sitwasyon, kondisyon ng ating buhay. Kung hindi na tayo pwedeng magduda o matakot, bagkos harapin natin na mayroong pagtitiwala at sa positibong pananaw na talagang ang Diyos lang ang siyang tunay nagmamayari sa atin at siya ang nagbibigay sa atin ang tama na mga kung ano ang mangyayari sa ating buhay, kung anong magiging kahinatnan ng ating buhay. Kaya po,
nararapat lamang na ating patuloy na tuklasin ang mga katotohanan. Kaya po patuloy tayo mag-aaral ngayon. Opo. At ngayong hapon, mga kaibigan, ay ating pong bubuksan ang ating pag-aaral sa pamagitan po ng isang katanungan na sinasabi po ng aklat ng Apokalipsis na ang mga susunod sa Diyos ay makakapasok sa kanyang kaharian. Totoo naman yun, Pastor, na lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, sinusunod ang kanyang kalooban, ay may pangako siya na tayo ay magmamana ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon, sino-sino ang mga hindi makakapasok doon sa kahariang inihanda ng Diyos? Kung mayroong makakapasok, ay Mhm. mayroong hindi makakapasok. Yan. At napakahalaga ng katanungan na ito. Opo. Kaya po ang pagkapahayag ng aklat ng Apokalipsis ay ganito po, mga minamahal. Sa Kabanata 22, ang talata ay 15. Ganito po ang pagpapahayag. Nasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid Mhm. at ang mga mamatay tao Opo. at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan Mhm. at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mhm. Klaro naman sa sinasabi na Biblia, mahal na mga taga-subaybay, na wala sila sa loob ng kampamento ng Diyos. Sila na gumagawa ng mga kasamaan. Sila na mga nanluluko ng mga tao. Kaya po nabanggit nga nasa labas ang mga aso at ang mga gumagawa ng mga kalukuhan, Opo. katampalasanan, karumal-dumal na mga bagay na nagpapahirap sa bayan ng Diyos. Kaya ang sabi, wala silang karapatan na pumasok doon sa kaharian ng Diyos. Ayan. At malinaw naman dyan, Pastor, sa talata na ating pong nabasa, mga kaibigan, at narinig, na yung mga sumusunod sa ating Panginoon ay sila lamang yung makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya ang katanungan nga naman ay sino-sino yung mga hindi makakapasok? Malinaw po ang sagot ng Biblia, yung mga makiapid. Oho, ay talagang direkta na sinasabi mo. Direkta. Oho. Ano ba sa ibang iba pang termino yung makiapid? Ang mapakiapid ay nagkakagusto o nangaagaw ng Ng- asawa ng iba. May asawa na may asawa. O may asawa ng asawa ay Mhm. inaasawa. Yan. Nakikipasok sa may pinto na may pinto. Opo. Nakikialam sa Oh. buhay ng iba. Yan. Oo. Yan po. Isa po ha. Pangalawa pa, ang pangalawa ay mga mamamatay tao. Ang mga mamatay tao ay marami ito sila sa kulungan, Yeah. sa bilangguan. Oo. Kaya may katanungan, partner. Ito Oh. kayang mga mamatay tao na nasa bilangguan ngayon ay Mm. pinagsisihan nila ang kanilang kasalanan. Sila ba ay may karapatan na makapasok Mm. doon? Pero tuwiran po ang sinasabi, Opo. ang mga mamatay tao. Pero mayroong kung kondisyon sa bagay na ito. Opo. Na kung isang tao ay mamatay tao Mm. sa kanyang kalagayan, Oho. napagdusahan niya Mhm. at nakilala ang Panginoon Opo. na tagapagligtas, walang imposible sa Panginoon. Yan. O, yung kanyang pagkakilanlan na siya isang mamatay tao, Mhm. siya po ngayon ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yan. Opo. At marahil ay daan din yun sa kanyang buhay na makulong para siya ay magbago. Opo. Yan. Magbago. Mapagdusahan ang Yan, kasalanan. mapagdusahan. At meron pa, partner, Opo. itong isa yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan. Ay, mahal na mga kaibigan, sana ay inyo itong unawain at ano ba ang uri ng pagsamba ang narapat ibigay sa Panginoon? Opo. Siya ang kilalaning tunay na Diyos Mm. o meron pa tayong dapat kilalanin na ibang Diyos kaya Mm. sinasamba. Kaya sinasabi po na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay hindi pinahintulutan ng Diyos at wala silang karapatan na pumasok sa kaharian. Yan. Opo. Kaya mas mabuti, kaibigan, na isa lang yung ating maging Diyos Oho. sa ating buhay, yung Diyos na nasa langit. Yan. Opo. Hindi yung Diyos dito sa lupa. Mantakin mo ay Diyos na iyong sinasamba ay hindi naman pala tunay na Diyos. Mas piliin natin
nasambahin natin yung gumawa ng langit at lupa. Hindi lamang yon, mga minamahal kong mga kaibigan, pastor, kundi ang bawat nag-iibig na gumawa ng kasinungalingan. Kaya ay mahirap po ito. Mhm. Wala kang pwedeng pagkatiwala ang tao kapag Opo. ganito ang Mm. isang tao. Mhm. Umiibig ng kasinungalingan. Oho. Ay sa bawat sandali ng buhay niya ay puro sinungaling. Sinungaling. Ang nakikita sa kanya na hayag. Mhm. Ay mahirap pong kadagayan Yan. ganito. Kaya dito, mga minamahal kong mga kaibigan, sino-sino ang hindi makakapasok, inisa-isa po natin ang mga kasagutan sa katanungan pong iyan. Kaya ating papansinin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang mga nakikipagsangguni sa mga patay ay hindi makakapasok sa langit. Na marahil ay sasabihin natin, ikaw lamang ay amuyin mo, hingahan mo lang yung kabaong. Pumunta ka doon sa may burol, hingahan mo. At kapag ikaw ay nakahinga doon, nahingahan mo yung kanyang ilong, ay pihado. Makakapag-asawa ka ng mas maganda pa. Sabi ano? Ay ginamit pa yung patay. Oh, hingahan mo lamang yung kanyang mister na nakaburol at pihadong yung kanyang misis ay mapapa sa iyo pag nailibing yan. Ay merong magkakaibigan partner. Opo. Na talagang magkaibigan talaga. Tapat na magkaibigan. No? Oho. Nagkaroon sila ng kasunduan Mm. na kaibigan. Kapag ako'y namatay, Mm. eh, ihabilin ko itong aking magandang asawa. Mm. Kasi binata yun eh. Opo. Eh, nangyari talaga. Mm. Nang namatay siya ay nangyari talaga na inasawa niya yung Mm. babae Mm. na namatayan ng asawa niya. Oho. Oho. Ay, siguro sa ibang pagkakataon ay pwedeng ganon. Pero Mhm. kapag ganito na nagkikipag sangguni ka sa mga patay, Mhm. ay ibang espiritu meron ganon. Opo. Oo. Yan. Kaya alam na natin, mga minamahal kong mga kaibigan, na hindi ipinahihintulot ng banal na kasulatan na makipagsangguni tayo sa mga masasamang espiritu. Sa panahon ng lumang tipan partner, Oho. ay meron mong nakasaad na mga pangyayari Mhm. sa ganitong mga bagay. Mhm. Katulad po sa panahon ni Moises. Kung Opo. ating babasahin ang Leviticus 20, Mhm. ang talata ay 6, Oho. 20 at 27, ay meron pong mga pangyayari. Kaya babasahin po natin Opo. na mahal na mga kaibigan ha. Ang sinasabi po sa Leviticus 20, Mhm. 6. At ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam Mhm. upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon Opo. at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan. So Mhm. sa bahagi na ito, talagang pinagbabawal ng Panginoon yung mga pagkakausap sa mga kaluluwa, sa mga Mhm. patay o pagsangguni. Opo. Binabanggit rito yung pangkukulam. Mhm. At dito po sa Kabanatang 20, ang talata ay 27 ay ganito pong sinasabi. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. May Mm. kaparusahan sa Opo. panahon yaon. Mhm. Kaya sa ating panahon ngayon, moderno na tayo, Mm. ay ipinagbabawal pa rin yung ganitong mga bagay na marami pa rin sa ating mga kaibigan ang nakikipagsangguni sa mga masamang espiritu na sinasabi na pwedeng kausapin yung mga namatay, kaluluwa ng mga namatay na ating mga mahal sa buhay. Wala po yun ha. Hindi po yun pinapatnugot ng banal na kasulatan at ng Panginoon. Kaya po tuwiran na sinasabi, wala silang karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. At napakalinaw yan, mga kaibigan, na hindi pinahihintulot maging ang Diyos at maging sa nakasulat sa banal na kasulatan po ng ating pong Panginoon. Ngayon, mga kaibigan, ang mga pagkukulam na umaangkin na nakipag-uugnay sa mga patay ay tinatawag sa Biblia na isa sa mga gawa ng laman.
na ilan sa mga uri ng tao na hindi makakapasok sa langit. Ngayon, ano kaya ang payo tungkol dito ayon po sa banal na kasulatan ng Panginoon? Mayroon pong payo Mhm. ang mga nakasulatan. Sapagkat mahiram nga naman, gumagawa ka ng mabuting gawa, bagamat taliwas naman pala ang pagsunod mo sa palatuntunan ng Panginoon, na iniisip mo na ikaw talaga ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon, gayon din naman ay hindi ka magiging mapalad sa ganon. Kaya mayroong payo po ang mga nakasulatan. Dito po sa nakatala sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, ang talata po o ang kabanata ay 5, Mhm. mga talatang 19 hanggang 21 ay ganito po ang pagpapahayag. Sa 19, at hayag ang mga gawa ng laman Mhm. sa makatuwid ay ang mga ito. Mhm. Susulitin uli, partner, Opo. yung sinabi kanina, Aha. pakikiapid, Mhm. karumihan, Mhm. kalibugan, Aha. ayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, Mhm. pangkukulam, Mhm. mga pagtataniman, Opo. mga pagtatalo, Mhm. mga paninubugho, mga pagkakaalitan, Mhm. mga pagkakampi-kampi, Opo. mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya. Mhm. At ito po sa 21, mga mapanaghilian, Mhm. mga maglalasing, Aha. mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipinaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana Mhm. ng kaharian ng Diyos. Yan. Ay klaro po ang sinasabi ng wala nakasulatan. Opo. Hindi po ito pwedeng mapagpasinungalingan. Opo. Na ina-enumerate lahat-lahat. Mhm. At ito naman ang mga pagkakasabi ng mga kaugalian o pagkatao ng tao na nasa kanya ay hayag sa ating kapaligiran. Kaya ano pong ating pwedeng gawin, partner? Pagsabihan sila Opo. o sansalain sa Mhm. mga gawang hindi mabuti sapagkat ito po ang narapat lamang na gusto natin na tayong lahat ay makabahagi sa paghahari ng Panginoon. Yan. Kundi nais pa nating dagdagan ng isang talata Oho. na itala po dito sa Ephesians 5 verse 11. Ang sabi po ng Biblia, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain Ayan. o sawayin. Oho. Yan, mga minamahal kong mga kaibigan, na dito po ay pinapayo ng banal na kasulatan kung inyong nakikita kapwa mo Kristiyano, kapwa mo kapananampalataya, kapwa mo kapamilya ay nakikipagsangguni sa mga kadiliman, kadiliman na mga gawain ay inyong sawayin. Bakit? Dahil hindi yan sa Diyos, kundi yan ay sa demonyo. Totoo po yan. Kaya po, meron tayong karapatan. Mhm. Na tayo na nakabatid ng kinasabi ng banal na kasulatan, meron tayong karapatan na sawatain, Opo. sawayin ang Mhm. isa sa membro ng ating pamilya o kaibigan man lang sapagkat hindi po yan kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ayan. At papansinin natin mga kaibigan, dapat tayong lumayo sa lahat ng mga bagay na may anyong pagkukulam. Aha. Hindi dapat tayong sabihin natin, ay, kakagalit ko yan. Sige, tingnan mo lamang sa isang linggo, makikita mo kung gaano kasakit ang iyong ginawa. Mas masakit pa dyan. Aha. Mas masakit pa dyan. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating mga ginagawang iyan, mas masakit pa kapag yan, kung gaano kasakit ang ginagawa natin sa isang tao, may balik yan. Aha. May balik yan. Kaya dito po, mga kaibigan, ang pakikipag-ugnay sa mga taong ito ay lagi pakikiugnay sa kampon ni Satanas. At ito naman talaga ay gawain ng makademonyong gawain pa. Oho, apo. Kaya po, huwag tayong magkikipagsanggunian, mga kaibigan. Kundi, ang ating totoong pananalig lang, kung mayroon mang problema sa kalusugan, mayroon mang problema sa pag-iisip o anumang bahagi ng ating buhay,
tanging sa Diyos lang tayo lumapit, hindi sa kanino mang tao, Opo. hindi sa kanino man na nagsasabi na siya ay mayroong kaalaman na magpapalayas ng demonyo, espiritu ng demonyo o kaya ay magpapagaling sa ganitong sakit, kundi tanging sa Panginoon lang. Ayan. At napakalinaw naman mga minamahal kong mga kaibigan na pinapayo po ng banal na kasulatan na kung tayo po ay makikipag-apid, tayo po ay karumihan, kalibugan, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, tayo po ay mangkukulam, tayo po ay nagpapakulam, ano pa? Tayo ay pagtatanim ng galit, ano pa? Mga pagkakampi-kampi, mga yung tinatawag na hidwaan sa pananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid, lahat ng iyan ay hindi sa Diyos, kundi tayo ay kasama sa kampo ni Satanas. Kung inyo lang susulitin, mga mahal na mga kaibigan, ang sinasabi po ng mga talatang ito, isa-isa, ay inyong mapagtanto. Kasi sinasabi talaga yung mga bagay na ito pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagtatanim, mga pagtatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakababahagi, mga hidwaang pananampalataya, marami pa. Ay, wala bang panahon, mahal na kaibigan, na tayo ay pwede na magbago? Para sa ganun ay maging masaya ang ating buhay, yung ating ugnayan sa ating pamilya, sa ating kapwa, ay talagang napakaganda. Walang anumang alalahanin sapagkat ang lahat ay nangyayari sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. Iwaksi natin ang mga bagay na nakakasira sa ating kapwa. Kaya, ang totoo, kaibigan, nais mong iwaksi ang lahat ng yan sa iyong buhay. Ang totoo, kaibigan, lahat ng iyan ay nais mong alpasan na sa iyong buong sambayan. Ayaw mo nang makipagsangguni sa mga taong sila ay nakakonekta sa gawain ng kadiliman. Ngunit kung ikaw lamang sa iyong sariling kakayahan, sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong katalinuhan ay wala kang magagawa. Kaya ang tanging kailangan natin ay hingin natin ang tulong kapangyarihan ni Kristo. Totoo po yan. Kaya balik tayo, partner, sa kalagayan ng patay. Opo. May katanungan na bakit ang mga patay na makadiyos ay mga tinawag sa Apokalipsis? Dito po sa Apokalipsis 14:13 ay meron pong pagkatawag na doon po sa mga makadiyos na mga patay. Opo. Siguro basahin natin yung nasa Revelation 14 verse 13, ang pahayag po ng Biblia, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kailang magawa, sapagkat ang kailang magawa ay sumusunod sa Kanya. At tuwiran pong sinasabi na upang sila'y makapahinga sa kanilang mga gawa. Yan. Luluobin ng Panginoon. Opo. Kaya huwag tayong matakot kapag dumating man ang kamatayan o namang oras sa ating minamahal o kaya sa atin mismo. Kung sa bagay, merong mga katanungan na doon talaga normal sa ating mga kaibigan o sa ating pamilya din na bakit ganito ang nangyari. Pero pag niloob o luluobin ng Panginoon na ikaw ay papagpahingahin, ay talagang mangyayari, mahayag, sapagkat tayo ay sa dadako na tayo ay magpapahinga na ngayon sa ating mga gawa. Kaya nga, ang sabi ng Caribbean Pastor, kung alin pa yung mabait, siya pa yung nauna. Kaya nga. Ay plano ng Diyos na ayaw niya na mabahiran pa ng kasamaan. At isa ring pagbibigay, pagtutulad ba, partner, sa kalagayan na yun na sinasabi, kung sino pa yung mabait ay siya pang nauna, ay pasalamat tayo. Ay kung mangyari sa iyo na ikaw ay pinagpahinga ng Panginoon dahil yung sa kabaitan, ay hindi ka ba magpapasalamat? Ay pasalamat. Ay talaga naman. Ay kung pinagpahinga ka na sa kalukuhan mo. Kasi baka dumating ang ilang linggo, ilang buwan, ay mag-iba ang direksyon ng iyong buhay, ay sayang naman. Yan.
Kaya Kaya- huwag tayo pong mahinayang kapag Opo. nangyari sa ating mahal sa buhay o sa atin mismo Mhm. na kapag niloob ng Panginoon ay na ganoon, ay Oho. ganoon talaga ang mangyayari. At isa pang banda, kaibigan, wag nating kamuhian, wag nating katakutan, wag nating ikalungkot na kung tayo ay gumagawa ng mabuti, pinagsisikapan nating gumawa ng mabuti. Tayo ay nakikipagbaka araw-araw para gawin ang kalooban ng Diyos. Ngunit kung dumating yung takdang panahon na tayo ay pagpahingin na, yun ay kalooban ng Diyos para tayo makarating dun sa tahanang inihanda niya. Kaya ating papansinin ang mga bagay na ito Mhm. na hindi sinabi ng propeta na ang mga ito ay nakalipat ang kanilang mga trabaho sa langit. Yan po. Hindi ang kanilang mga paggawa ay tapos na. Mhm. Sabi po ni San Juan doon sa Apokalipsis. Ang sinasabi po ng Ecclesiastes 9:10 ay maliwanag na nagsasabi na ang lahat ng dahil ng paggawa ay natatapos sa panahon ng kamatayan sapagkat walang paggawa sa libingan na pinupuntahan ng mga patay. Ang mga tao ay natutulog lamang Mhm. hanggang sa mangyari sa pagkabuhay na maguli. Po. Ganun po talaga. Binanggit ng Panginoon, Mhm. doon sa Sheol na iyong patutunguhan ay walang mga paggawa. Opo. Wala ka ng anumang mga gawaing pwedeng gawin doon sapagkat hanggang doon na lang kaibigan ang ating buhay. Yan. Kasi sa Biblia, mga kaibigan, ang kamatayan ay yan yung tinatawag na sumpa. Oh. Ngayon, sa kahuli-hulihan, ano ang mangyayari sa matinding sumpa ng kamatayan? Kapag binanggit ang salitang sumpa, partner, ay Mhm. mahirap na kalagayan ito. Mahirap yan. Oh, kapag kaya kung maaari tayo ng mga tao Mhm. ay iniiwasan natin na magkaroon ng sumpa o sumpain tayo Mhm. ng sinuman. Kasi napakahirap na kalagayan yan kapag ang isa sa atin o tayo ay sinumpa o nagsumpa. Kaya po, binabanggit din naman ng Apokalipsis 20, Opo. ang talata ay 14, Mhm. na ito ay nagpapahiwatig na tungkol po sa tinatawag na kung ano ang mangyayari sa matinding sumpa ng kamatayan. Ito pong pagkakabanggit. 20:14, at ang kamatayan Mhm. at ang Hades Mhm. ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa Oho. makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yun. Yan. Marami ang pagpapakahulugan Opo. ng tinatawag na dagat-dagatang apoy. Mhm. Sa simpleng pagpapahayag, partner, Opo. ito ang tinatawag na panahon na magaganap ang tinatawag na impyerno, Opo. dagat-dagatang apoy. Oho. Ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Oho. Kaya, ngayon, samantalang hindi pa nangyayari ito, Mhm. tutukuyin natin, partner. Opo. Wala pang impyerno ngayon. Wala pa. Darating pa lang Eh, siya. pero marami nagsasabing Opo. meron na. Ay, kaya nga ating inaayos ang kaisipan ganito. Oho. Inintuwid natin. Kasi ang sabi ng Biblia, darating sa panahon na ang kamatayan ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mhm. Ito po ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Kung babanggitin na naman natin ang ikalawang kamatayan, partner, sapagkat ang Panginoon ay darating na makarsa ikalawa. Opo. Ang kanyang gagawin doon ayon sa Tesalonika, sa aklat po, ay bubuhayin yung mga banal. Opo. Makakasama. Pag-aralan natin yung 1,000,000 taon na binabanggit sa Biblia na makakasama ng Panginoon Mhm. sa kanyang ikalawang pagdating. Bagamat ang mga masasamang mga tao ay walang anumang pwedeng mangyayari sa kanila sapagkat patuloy sila sa kalagayang patay. Mhm. Ngayon po, sa pagkatapos ng 1,000 taon, ay mahahayag na sila ay mangyayari na yung magkakaroon ng panibagong pagkakabuhay muli sa lahat na maging doon sa mga gumawa ng mga kasamaan. Opo. Oo. Mhm. Oho. Matatapos na yung tinatawag na
pagkagapos kay Satanas. Mm. Hindi gapos na literal kundi sirkumstansya sapagkat wala siyang sino mang pwedeng lukuhin Mhm. sa lupang ito sapagkat ang mga madal Opo. ay nandoon sa langit kasama ng Mhm. Panginoon. Kaya tinatawag dito ang ikalawang kamatayan sapagkat sila ay muling bubuhayin hukuman ng Panginoon at ito na po ang tinatawag na dagat-dagatang apoy na ihanda sa kanila sa ikalawang kamatayan na susupukin Opo. ng Panginoon ang lupang ito sa pamagitan ng apoy. At Oho. ito ang magiging dahilan ng tinatawag ikalawang kamatayan Opo. para sa kanila. Ayan. Yaan ay mangyari, kaibigan, kapag dumating ang ating mahal na Diyos. Opo. Kaya ang huling hantungan ng kamatayan ay ang apoy. Yan po. Hindi na tubig ha? Mhm. Katulad sa panahon ni Noe, kaya Hindi na. nagkamali sa panahon ni Nimrod, partner. Bigyan Opo. natin ng konting pagkakilala dito. Opo. Sariwang-sariwa pa sa kanilang kaisipan yung Oho. nangyaring gunaw Mhm. sa tubig. Opo. Samantalang umuusad ang mga taon, mga panahon, itong si Nimrod at ang kanyang mga kasamaan doon ay Oho. nagtayo ng isang tinatawag turi. Oho. Isang mataas na building na tinatawag na abot hanggang langit. Sapagkat sa kanilang kaisipan na kapag dumating muli ang baha, ay Mhm. maliligtas sila. Opo. Ay totoo nga naman. Oho. Kailangang magpatayo ka ngayon. Kaya ngayon kapag binahang isang lugar, Oho. ay iniisip ng tao, kapag dumating muli ang baha, malakas na ulan, kailang itataas ko yung aking flooring, ang Oho. aking sahig Tatampakan. para hindi na muling Mm. bahain. Oho. Ganun po ang kaisipan pero hindi ganun ang Oho. layunin ng Panginoon. Kaya doon nagkaroon sa pag-aaral natin yung salitang Babylonia, Oho. Babil, Mhm. yung pagkalito Oho. ay nangyari po doon. At ngayon naman ay binabanggit dito na apoy ang gugunaw magtatapos sa mundo. Yan. Apoy. Oo. At kapag nangyari yun, kaibigan, sa ating kapanahunan, ay papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. Opo. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man at ang mga bagay ng unay naparam na. Iyan ay naitala sa Revelation 21 verse 4. Napakaganda po ng papahayag ng pahayag na aklat sa kalagayan doon po sa mga naligtas sa mga banal ng Panginoon. Yan. Kalagayan, babaguhin ang lahat, wala nang anumang, kung anuman yung ating naramdaman ngayon, Opo. nagagalit tayo, nalulungkot, nagkakasakit, Mm. namamatay, may mga pagluha, doon ay wala na sapagkat ito po ang tuwirang binabanggit na mga nakasulatan. Lahat ay magkakaroon ng pagbabago. Mapaparam ang lahat ng mga bagay na yun. Yan, kaibigan, ay ating maranasan doon sa bagong Jerusalem na inihanda sa atin ng ating pong mahal na Diyos. Ating nabasa o babasahin ang mga talata tungkol sa pagdating ni Jesus na ang pagkabuhay na magmuli ay ating itong inaasahan at pinanghahawakan o sinasampalatayanan na talaga namang ang Diyos ay muling darating. Kaya ating pong basahin yung nasa unang Tesalonica 4 ang talatay 16 hanggang 18. Na ano ang bunga sa atin ng binabanggit ng talatang 18? Kaya po, katulad ng nabanggit ko kanina, itong talata po sa mga talata sa unang Tesalonica Mhm. 4, ito po ang pagpapahayag na yung kalagayan ng mga banal sa pagdating ng Panginoon. Kaya po, itong pagpapahayag, kung mayroon kayong mga Biblia, atin pong babasahin at sa talatang 16 ay nagpapahayag siya sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit Mhm. na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Opo. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sa 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nga titira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. At ito ang napakagandang pagpapahayag sa 18. Kaya't
Mhm. Magag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Oho. Napakabuti ng Panginoon Mhm. sa ating lahat. Opo. Kaya, nasagot partner, Opo. yung katanungan tungkol sa salitang rapture o mga secret rapture Opo. na isa sa mga pinaniwalaan ng ating mga kaibigan. Mhm. Ay, halimbawa, nag-uusap tayo ngayon, ikaw Mm. ay biglang mawala. O kaya ako ay biglang mawala sapagkat meron daw siya tawag na secret rapture. Mhm. Ang ibig sabihin, mayroon marami na palang mga tao doon sa langit Mhm. na kinuha ng Panginoon. Ay sa Biblia ay parang ilan lang ba yung mga nakuha ng Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan? Kamatayan. Katulad ni binabanggit sa Henesis si Enoch. Mhm. Nabanggit din sa David. si Moises Mm. o kaya ay si Elias. Elias. Ganon po. Oho. Oho. Ang pagkasabi nga ng bagong tipan nga na kahit na nga si David naandun pa rin yun sa kanyang libingan yun sa Opo. mga panahong ito. Kaya wala po, sana po ay inyong manawaan ito, yung tinatawag na rapture Mhm. o secret rapture na Opo. sinasabi sapagkat ano pa ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon? Yan. Kung meron na ngayong tinatawag na pagkukuha ng Diyos sa mga Yan. tao. Oho. Parating talaga. Opo. At maliwanag yan mga kaibigan na walang direksyon ang tao kapag siya ay namatay. Wala pang destination. No? Opo. Destinasyon kapag ang isang tao ay namatay. Meron partner sa sementeryo. Sementeryo. Pero doon sa New Heaven and New Earth, wala pa roon. At kaya nga binabanggit, Wala pa. ang hininga ng buhay na ibigay ng Panginoon Oho. ay babalik Mhm. sa Diyos. na Babalik nagbigay sa nito. Panginoon. Pero yung ating Katawan, katawan lupa ay talagang Galing sa Diyos. Sa Lupa ay lupa tayo. babalik sa lupa. Ayan. Alabok ng lupa. kaya ito partner, mga Oho. mahal na mga kaibigan, ito'y isang napakagandang pagmumuni-munihan ba Opo. na sa panahon ngayon, wala tayong dapat na ikabahala ba? Mhm. Sapagkat tayo pinapayuhan ng Biblia sa tunay na kalagayan kung mangyari man na tayo ay pagpapahingahin ng ating Panginoon, mayroon tayong tiyak na paruroonan. Sinasabi po, para doon sa mga banal, ang kaharian ng Diyos ay nakahanda sa kanila. Yeah. Pero kung tayo ay gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay, wala tayong karapatan para sa kampamento ng Panginoon. Mga kaibigan, ang dinidiin ng Biblia ay hindi ang walang kamatayang kaluluwa na patungong langit sa panahon ng kamatayan na katulad ng isipan ng marami. Hindi sinasabi ng Biblia na ang kamatayan ay daan patungo sa langit. Ang kamatayan ay hindi kaaliwan. Ang sentro ng kasulatan ay ang ikalawang pagdating ni Jesus at ang pagkabuhay na magmuli. At ang pinakadakilang pagdidiin ay nasa matandang balita tungkol sa pagkabuhay ni Jesus na magmuli sapagkat muli siyang nabuhay at ang mga natulog sa kanya ay muling bubuhayin. Anong dakila na ang kaaliwang ito? Kaya po, totoo sinasabi, huwag tayong magtaka, Mhm. huwag tayong para bang sa panahon na dumating ang mga bagay na nakakatakot, mga minamahal na mga kaibigan, katulad po ng kamatayan na hindi natin inasahan. Meron pong tinatawag na kilang pag-asa para sa ating lahat. Ang muling pagkabuhay muli sa mga patay. Sa kabila ng kamatayan, ganito lang pong tuwira na sinasabi, sa kabila ng kamatayan, ay may nag-aantay na buhay. Parang sa isang istorya, partner, Oho. isang kabataang babae Opo. na nagtataka ito ang mga ito sa palibot ng kanilang lugar na itong kabataang babae na ito ay dumadaan pa doon sa sementeryo, makauwi lang ng bahay. Mhm. Kaya isang panahon ay tinanong siya ng mga tao, Mhm. Ining, hindi ka ba natatakot? Mhm. Na diyan sa iyong dinadaanan, sementeryo, ay hindi ka ba natatakot na halos diyan ka dumadaan? Araw-araw, kahit Oo. na madilim na, ay diyan ka pa rin dumadaan. Opo. Ano ang sabi ng batang babae? Papaano ako matatakot? Mhm. Kasi ang aking bahay, ang aming bahay, ay nasa kabila Oho. ng libingan. Mhm.
Kaya kapag dumating man, mahal na mga kaibigan, ang ganitong mga bagay, wala tayong dapat na ikatakot. Kasi sa kabila ng kamatayan ay mayroong buhay. Kaya mga kaibigan, anong kalaking kagalakan na dumating man ang kamatayan sa ating buhay, ay meron naman tayong pagkabuhay na magmuli sa pagdating ng Diyos. Kaya anong malaking kapangyarihan ang ipinangako sa bayan ng Diyos ngayon? Ano kaya ang kanyang pangako bilang tayo ay kabilang, no? Tayo ay bayan ng Diyos. Meron pong pangako ang banal na kasulatan. Sa Pilipos 3, ang mga talata ay Gs. Oho. Ito po ang sinasabi. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kaya po, binabanggit naman ng kasulatan ang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay na maguli, na katotohanan na dapat na walang maganap mangyayari na tayo ay matakot sa mga bagay na ito. Walang dapat na ikatakot sapagkat nangyari na hayag po na ang ating Panginoon namatay bagamat siya ay nabuhay muli. Yan. Ito'y pag-asa para sa atin. Kaya kung ating papansinin, kaibigan, taga-subaybay, anong katuwaan na muling makasama ang mga kaibigan, mga mahal sa buhay na namatay, na nananampalataya kay Hesus Kristo, tunay na ang ikalawang pagdating niya ay isang maluwalhati at dakilang pangyari para doon sa mga nagsisiibig at naglilingkod sa Kanya. At dito po ay dapat na bigyan natin ng papuri ang ating Diyos sapagkat ipinagkakaloob niya ang kapangyarihan ng buhay na siyang bumuhay kay Hesus mula sa mga patay. Paano tatanggihan ng isang Kristiyano ang kahangahangang kapangyarihan ito samantalang hayag na sa kanyang buhay kung ano ang ipinakita ng Panginoon na siya mismo ay naging sapat na halimbawa upang tularan ng mga tao ngayon. Ito ang tinatawag na mapapasa ating lahat kapag ating hihilingin ang mga bagay na ang Panginoon ang siyang mangunguna sa ating mga buhay. Walang pagkatakot, walang pag-aalinlangan, dumating man anumang mga hindi magagandang mga bagay o maging kamatayan sa ating buhay, mahal na kaibigan, tanging ang pag-asa, ang Panginoon sapagkat ipinahayag na siya na buhay bagamat namatay ay mayroong buhay na maguli. At ito ang dakilang pag-asa para sa atin. Mga mahal na mga kapatid, mahal na mga sugid na mga taga-subaybay, ibig nating hindi makipagsangguni sa mga masasamang espiritu, sa gawain ng kadiliman. Ibig nating tayo ay pumanig sa katotohanan. Ibig po natin na tayo ay iwaksi sa ating mga buhay ang mga masasamang gawain ng kadiliman. Ibig nating paltan ng tamang katuruan, tamang prinsipyo sa ating mga buhay na nakasalig sa banal na kasulatan ng Diyos. Ibig nating tayo ay makinig, sampalatayanan ang mga nakasulat sa banal na kasulatan upang tayo'y hindi magkamali sa tamang impormasyon at ito ay nasa banal na kasulatan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Kailangan natin ang ating Diyos. Kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan nating anyayahan siya araw-araw sa ating buhay upang tayo ay manatili sa tunay na katuruan ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Gusto mo bang isang araw hindi ka na makaranas ng kamatayan? Gusto mo bang isang araw wala nang pagkakasakit?
Gusto mo bang isang araw wala nang pagdadalamhati? Gusto mo bang isang araw wala nang pagluha? Kaibigan, kung gusto mo na ang ikaw ay pumanig sa katotohanan, ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, at iyong mapagtatanto na talagang kailangan ang ating pagpaniniwala ay nakasalig sa banal na kasulatan, at kung iyon ay iyong nais, kay saya at kay ligaya na ang ating buong sambahayan ay sama-samang maninirahan doon sa bagong langit na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Kaibigan, wala na po tayong panahon upang tayo'y patuloy magtalakayan sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, sama-sama tayo nadudunog sa ating Panginoon. Sama-sama tayo na buo ng ating pamilya. Lalapit tayo sa Panginoon na ating hihilingin, Panginoon, nais ko na maranasan na wala ng pagluha, wala ng kamatayan, wala ng pagkakasakit. At ngayon, paglilingkuran tayo ni Pastor Rick Riano. Dakilang Ama, hayag ang katotohanan. Ang iyong mga pangako ay sapat para sa amin ngayon na kami ay magkaroon ng dakilang pag-asa sa buhay na ito. Narito man ang mga mahihirap na mga karanasan sa buhay. Dumarating ang mga sakit, kalungkutan, maging ang kamatayan, mga pagluha. Bagamat kayo rin ang nangako na sa panahon ng aming Panginoon ay mahayag, mangyayari, mababago ang lahat. At ang mga katotohanan ito ay aming panghahawakan, dakilang Ama. Samantalang kami po ay nabubuhay, nakikipagtunggali upang kami ay magtagumpay laban sa kasamaan. Pwede po ba, aming Ama, tenyo kaming patuloy na gabayan? O pwede po ba na kami ay patuloy ninyong turuan upang aming mga buhay ay nakasintro lamang sa inyo, ang aming mga kaisipan ay mayroong magandang kalalagayan, ang aming patuloy na pagsisisi, paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan ay mahayag. Gabayan po kaming lahat sa mga oras na ito, ipagpatawad ang aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ka-Facebook, mga ka-YouTube, mga ka-radyo natin Udyungan, ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Tayhon, at ang aking pong partner, Pastor Rick Riano, magandang hapon po sa inyong lahat.